Doc, meron bang other ways sa pag-examine ng prostate aside from DRE? DRE is Digital Rectal Examination. Yun yung actual physical exam na maglalagay ng na with a gloved finger, maglalagay ng lubricant dun sa examining finger, which is the index finger ng examiner. Ipapasok dito sa anus, tapos papasok hanggang rectum. Yung prostate, ito. Sana nakikita ninyo yung blue. Yan. Yan yung prostate. Hindi mismong mahahawakan yung prostate kasi through the rectum. Mafe-feel yung prostate through the rectum. Kumbaga yung daliri mo, ipapasok, nakalapat dito, paharap. So, yun yung mismong digital rectal examination. Kapag ginagawa ang DRE, gusto mong malaman yung size, ma-estimate yung size, yung consistency ng prostate, kung soft, rubbery, or hard. Kasi kapag soft, kailangan, ang normal kasi parang rubbery siya. Kapag soft, minsan nakikita namin yung sa mga inflamed ng prostates, mga namamaga, meron mga acute prostatitis. Kapag hard, niisip mo agad, pwedeng TB or worst case scenario is cancer. Kaya importante na makapa yung prostate. Maliban doon, you also have the chance to examine yung rectal vault. Makakapa mo rin yung rectum kung merong kakaiba. Pwede ka bang may makapang bukol, nakakapa mo yung may nakakapakang dumi, kasi ito na yung vault, ito na yung final stage ng dumi. Dito siya nasustore. Tapos, meron kang chance na maramdaman yung tone netong anus, anal sphincter. Importante yan na laging nakasara to maintain continence. Kasi pag may sira yan, for example, in patients na merong spinal cord injuries, laging maluwag yan. Lalabas lang yung dumi ng pasyente. Okay. Pero, balik natin. Yung tanong ni user 9, blah, 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 8. Meron ba ibang other ways sa pag-examine ng prostate aside from DRE? Yes, there are other ways to examine the prostate. Pero I have to state that nothing can replace yung mismong digital rectal examination, yung mismong actual na examination ng prostate gamit ang daliri ng examining doctor. Kasi pwedeng silipin yung prostate, using ultrasound, so using MRI, or using a CT scan. Pero imaging yun. Makikita mo yung morphology, makikita mo yung shape, size ng prostate, makikita mo kung may nodule, makikita mo yung surrounding structures sa prostate, pero hindi mo mararamdaman yung prostate. Bakit importante yung pakiramdam? Kasi pag nakapa mong matigas, kahit na mababa yung PSA ng patient, then meron ka pa ring suspicion na pwedeng may cancer yung patient. Hindi yun mararamdaman ng MRI, hindi yun mararamdaman ng CT scan, hindi yun mararamdaman ng ultrasound. Tapos, makikita mo yung shape sa mismong CT scan or MRI or ultrasound. Pero pag hindi mo kinapa yung prostate, tapos ooperahan mo yung prostate, hindi mo alam yung feel ng prostate, hindi mo alam kung nakadikit siya sa rectal vault, baka mabulaga ka kapag ooperahan na yung prostate.
Other examinations sa prostate are the blood exams to estimate yung prostate-specific antigen ng patient. Merong total PSA, free PSA. Tapos may mga halo-RIMA examination like yung mga 4K examination na pwedeng ipagawa related sa prostate. But hindi talaga dun sa tanong, hindi mapapalitan, hindi madadaigan yung actual na physical examination ng prostate, which is the digital rectal examination. Ito yun. Naintindihan ko yung qualms ng patients sa prostate exam kasi sino nga ba naman ang gustong masundot ang puwet, 'di ba? Hindi siya natural na pakiramdam na merong kakapa sa loob ng rectal vault mo. Awkward, syempre, pero we try our best to make our patients comfortable during the examination, and we explain to our patients kung bakit ginagawa yung exam. Tapos we explain sa patient kung ano mismo yung i-expect, ano yung mararamdaman during the examination. We stop kapag hindi komportable ang pasyente pag ini-examine yung prostate. Tapos pinoposisyon namin sila sa isang komportableng posisyon. It's either kasi nakatuwad or nakatagilid pag kinakapa namin yung prostate. Okay? Pero syempre, kaya rin siguro tinanong netong follower natin kung meron bang ibang paraan sa pag-examine ng prostate aside from DRE. Hindi ko alam kung ano mismong reason niya ba tinanong, pero naiintindihan ko naman yung qualms niya towards prostate exam. Pero ang pinakapakiramdam daw, ayon sa mga pasyente namin, parang dumudumi kapag may pinasok na daliri sa may puwetan. Parang ganun yung pakiramdam. Parang natatay lang. How long does it last? Gaano ba katagal ini-examine ang prostate ng pasyente? Less than a minute kung kinakailangan. Kasi mararamdaman mo na yun ng less than 1 minute. Makakapa na. Kung kailangan tumagal, basta may indikasyon naman kapag kinakapa yung mismong yung mismong prostate. Okay? So, sana nasagot ko ng maigi yung tanong ni user with lots of numbers kung may ibang paraan sa pag-examine ng prostate aside from DRE. Marami. Pero hindi mapapalitan prostate exam with an actual finger sa pagkapa sa prostate. Hindi yan mapapalitan. At not anytime soon. Yan, hindi yan kaya ng AI. Tao lang ang makakaramdam at makakapag-interpret ng digital rectal examination. Okay? Maraming salamat sa inyong mga tanong. Meron ba kayong tanong tungkol sa DRE? Sa prostate examination? Ayan, sabi ni Jeff, bigyan niya ba sila aking katayan? Okay. Sagutin na natin mga relevant questions dito sa DRE. Okay? Maraming salamat sa inyong mga tanong, sa panonood. Ako po si Doc Drew, urologist. Thanks for watching.